Isang mapagpalang araw po mga kaparehas. Bumisita po tayo dito sa tahanan ng isang tunay na gumawa, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Ligas, City of Malolos, Bulacan. Akin pong ipinakikilala sa inyo ang tinaguriang isa ding action man dito po sa Barangay Ligas na si Ginagalang Kagawad Tito Rene de Jesus. Konsi, kumusta na po ba kayo? Sa ngayon po, sa awa po ng Panginoon, nasa mabuti po tayong kalagayan at medyo malakas pa. Kaya pang manungkulan. Wow, ganun sana all. Kahit na ika nga ay lumagpas ng 60, mas malakas pa rin sa kalabaw. Ano po, Konsi? Konsi, balita po namin, kayo po ay halos sa nakakadalawang termino na po ngayon. Kung mga panahon po noon, naalala po namin nung panahon pa ng COVID, sa frontliner po kayo nakadestinong madalas. Kayo po ba hindi natakot ng mga panahon na yun? Talagang hinarap niyo po yung sakit na COVID na laganap sa buong mundo. Pero kayo po ay nanatiling matatag at naglingkod sa ating mga kabarangay. Para lang po sa kaalaman po ng ating mga kabarangay, ikwento nga po natin yung mga panahon na kung bakit ang lakas po ng loob nyo. Talagang inuna nyo po yung kabarangay nyo bago ang sarili. Una-una po, talaga na po tayo magagas. Tawag po ng panunungkulan, ating katungkulan bilang sa Komite ng Health, yung panahon na yun. Talagang kahit po ako, tatakot. Una-una, hindi naman po ito kalakasan tao po ng mga panahon. Ay lang, siguro, dala nga po na nanunungkulan tayo. Tatagan po natin ang sarili para to sa ating mga kabarangay at sa mga tao na kailangan ng tulong. Unang-una po, napakarami talagang naapektuhan ng panahon ng pandemic. Lalo-lalo po yung mga kabarangay na talagang on po ba tawag doon sa gano'n? Talagang nasapol Nasapol COVID ng pandemya. Ng pandemic. Talaga pong, yun po ang ating inuna. At marami po talaga tayong natulungan at marami po tayong naihatid sa kanilang mga bahay, nadala ng mga gamot. Hindi naman po mga pinansyal, pong mga panon, wala po nung gano'n. Kasi ang balita po namin, kayo daw po pala hindi po nalalaman ng iba nating kabarangay na nababalitaan po namin at nakita ng mga panahon na inyong paglilingkod. Ultimo po pala dito sa inyong, dito sa Ambuklaw, kayo po pala yung nagpapatambak ng mga buhangin dito. Ang nakakatuwa sa sarili nyong bulsa po ito binubunot. Tama po ba yun? Yun po kung totoo po yun. Kaya lang po, hindi naman po natin kailangan pang sabihin, ipaalam sa iba. Ganun po talaga. Kaya lang po ng ating kabarangay. Kasukulan po natin yan. Wala naman po tayo hinihintay na kapalit. Panunungkulan po yan. Sadya po tayo nakalaan para dyan. Saka Konsi, napapansin po ng mga taga rito, kayo daw po ay madalas nasa barangay. Halos sa araw-araw daw po halos kahit di nyo po oras ng duty, nasa barangay po kayo at nakakatulong talaga sa ating mga kabarangay. Hindi po ba kayo napapagod sa paglilingkod sa ating mga kabarangay? Para po sa akin, parang nasanay na po ako nung lagi nasa barangay. Una-una, yung committee ko po ay nasa pananalapi o sa finance, sa APRO, kung tawagin. Talaga pong tayo po ay nakalaan para dyan. At yun nga po ay kanaatang sa akin bilang committee, sa appropriation, yun po talaga ang kailangan. Hindi naman po ako lagi sa bahay. Talaga po inilalang po sa barangay. Hindi man ano ba matatawag? Kahit hindi naman po ako ang naka-talk about duty, talaga sadya akong ginagawa sa araw-araw, na lagi ako nasa barangay para makipagtupalad sa mga tao na kailangan. Kagawad, sa mga nanonood po nating mga kabarangay, pwede po ba nating ikwento ang ating mga accomplishment o mga naging malasakit po sa ating barangay? Yan naman po. Hindi ko naman po masasabihin lahat. Pero malaki din naman po kasi. Malaking porsyento naman po ating nagawa. Dahil nga po tayo nasa APRO, appropriation,
lahat po ng pagawain, lahat po ng lumalabas sa panalapi, pumapasok at lumalabas, atin pong sinusuring mabuti, kompleto ng detalyado, dokumento, at hindi po natin pwedeng hindi pa alam sa mga taong barangay na tayo may ganyang sitwasyon na pinapagawa, inaayos. Una-una, lalo na po sa pananalapi, talaga pong nakaatang po sa ating balikat yan. Kumbaga transparent po, ano. Hindi po ako yung tipo na pag kailangan ka, wala ka doon. Hindi po. Ako po nandito dyan palagi. Kasi kung nanonood po ba ang ating mga kabarangay, ano po ba ang nais po ninyong imensahe para sa kanila? Para po sa akin, binabati ko po kayo ng magandang umaga, ngayong pong araw. At hayaan nyo. Ako po ay lagi-lagi nandito. Lagi ako makita sa barangay. At unang-una, lagi nyo po akong maasahan at malalapitan. Mahinga ng kung ano man yung problema. Financial man o hindi. Ako yung po ay nandito yan. Wow, sana all ha. Ganun sana mga lingkod, ano. Talagang gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan. Konsi, ito pong tanong ko po sa inyo na to medyo nakakakaba. Pero nasa inyo naman po ito kung gusto niyo pong sagutin o hindi. Bagaman malayo pa po ang 2026 sa barangay election, kung sakali po bang ito'y matutuloy, kayo po ba ay magpapatuloy pa sa ating bilang lingkod o kayo po ay babalik na po sa normal na pamumuhay? Para po sa akin, itutuloy ko po hanggang kaya ng katawan ko. Itutuloy ko po ang panunungkulan at lalo na kung may nagmamahal pa sa akin, marami pong salamat. At siguro pa meron pa namang ano ba tawag doon, susuporta at aalalay pa sa akin sa panunungkulan ko sa susunod na eleksyon. Inaasahan ko naman po yung mga yan. Marami naman po akong kaibigan dito sa Ligas. Okay po. Ano naman po kaya ang ating naisa mensahe sa ating mga kasangguni at sa ating kapitan? Para po sa sanggunian, nais ko lang pong malaman ng buong barangay, ang Ligas, na ang sanggunian ay nagkakaisa araw at gabi, maghapon, magdamag, linggo, buwan, lalo pa sa susunod ng mga panahon na taon. Wala pong problema sa sangguniang barangay, lahat po kami ay magkakasama. Wala pong iringan, walang inggitan, lahat po pantay-pantay, nagbibigayan. Yan mga kaparehas, ang ating pong nakapanayam na talaga na bang umaaksyon anumang oras na kailanganin siya ng kanyang kabarangay. Buhat po dito sa Barangay Ligas, City of Malolos, Bulacan. Ito po ang inyong kaparehas, Chris Castro, reporting. Mabuhay ka kagawad hanggat gusto mo. Maraming salamat po.